Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ninanais ng Diyos na tayo ay magpatuloy sa misyong iniatas niya sa kanyang anak na ating Panginoong Hesukristo. Sa ating ebanghelyo, ang paraan ng pagsusugo sa 12 ay nangangahulugan na ang misyon ni Jesus ay mapagpapatuloy sa pamamagitan ng pagtutulungan ng bawat isa. At upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw ng iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Noong mga araw na iyon, hinarap ni Amasiyas, ang saserdote sa Betel, si Amos. Bulaan kang propeta, magbalik ka na sa Huda, doon ka maghanap buhay sa pamamagitan ng iyong panguhula. Huwag ka nang manguhula rito sa Betel. Narito ang pambansang templo at dito sumasamba ang hari. Sumagot si Amos, hindi ako propeta, hindi ko ito hanap buhay. Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga punong igos. Ngunit inialis ako ng Panginoon sa gawaing iyon at inutusang magsalita para sa Kanya, sa mga taga-Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung mga magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kaniyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kaniyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaop palad, ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari, yaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong maghahari, pawang katarungan. Magiging payapat, susunod ang madla sa kaniyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinilaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy, pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayong kadakila ang pag-ibig na ipinadaman niya sa atin.
Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon pang una. Kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya, matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu, ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kadakilaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman, maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan, o bihisan ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng paniyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahira nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat.
Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. O pakibati naman yung katabi, good morning. Ang dami nakasimangot, huwag kayong sisimangot, nakakapangit yan. Nakakapangit lalo. Mga kapatid, tuwing ako'y magbibinyag, ang lagi kong sinasabi sa mga magulang, ang isang pinakamalaking pagbabago na magaganap sa binibinyagan at pinakaimportante ay ang pagiging anak ng Diyos Ama. At sinasabi ko rin na siguro wala nang regalo pa na mas hihigit pa na pwede mong maibigay sa isang tao, sa isang bata, kundi ang pagiging anak ng Diyos. Aba, kung meron pang mas higit dyan o mas magandang regalo dyan, sa palagay ko wala na talaga. Pero ang problema sa atin, hindi natin nare-realize na tayo'y mga anak ng Diyos. At dahil hindi natin nare-realize na tayo'y mga anak ng Diyos, hindi tayo makapag-misyon. Mga kapatid, ang simbahan bilang simbahan at tayo bilang bahagi ng simbahan ay mga misyonero. Tayo ay mga misyonero. At sa ating ebanghelyo, narinig natin kung papaanong isinugo ng ating Panginoon ang kanyang mga alagad bilang mga misyonero. Bilang mga misyonero. Pero bago tayo magmisyon sa ating kapwa, kailangan simulan na muna natin sa ating sarili. Kailangan simulan muna natin sa ating sarili. Kasi lahat naman ng mabubuting bagay nagsisimula sa sarili natin, di ba? Pero ang problema din sa atin minsan, kaya hindi tayo nakakapagmisyon, ay yung mga tanong na, sino ba naman ako? Sino ba naman ako para magmisyon? Sino ba naman ako para pakinggan ng aking kapwa? Sino ba naman ako para magpahayag ng salita ng Diyos? Mga kapatid, unang-una tandaan natin, ang Diyos sinasalubong tayo sa kung saan man tayo naroroon. Ang Diyos sinasalubong tayo at pinupuntahan tayo sa kung saan man tayo naroroon. At saan ba tayo naroroon? Yung iba sa atin dito, yung mga nasa labas, di ba? Marami dyan mga nagtitinda. Pinupuntahan kayo ng Diyos para maging misyonero. Yung iba sa atin dito, teacher, office worker, lawyer, at kung ano-ano pa. Pero kahit anumang katayuan natin sa buhay natin, for as long as tayo ay Kristiyano, tayo ay tinatawagan para maging misyonero. Tignan na lang natin yung buhay ng propeta sa ating unang pagbasa. Anong sabi sa kanya ni Amasiyas? Umalis ka dito, doon ka sa Bethel, magpula. Pero anong sabi niya? Hindi ako propeta, ako ay magsasaka. Kaya nga madalas sa atin, madaling sabihin, sino ba naman ako para maging misyonero? Sino ba naman ako para magpahayag ng salita ng Diyos? Ako'y ganito lamang, ako'y ganyan lamang, sino ba naman ako? Pero anong ginawa ng propeta sa ating unang pagbasa? Kahit na siya ay pastol, at siya ay pastol talaga, kinuha siya ng Diyos para maging propeta. Pinili siya para maging misyonero. At ganun din naman tayong lahat. Pinili para maging misyonero. Pero sabi ko nga kanina, ang pagiging misyonero ay magsisimula hindi naman sa ating kapwa, pero mismo sa atin. At pwede natin itong simulan sa pamamagitan ng pagiging kumbinsido at sa pamamagitan ng realization na tayo ay mga tunay na anak ng Diyos. At yun yung sinasabi sa atin ni San Pablo sa ikalawang pagbasa. Tayo ay merong mga dignidad. At yung dignidad na yun
ay nanggagaling sa katotohanan na tayo ay itinilaga bilang mga anak ng Diyos. Tayo itinalaga bilang mga anak ng Diyos. Meaning, nung tayo ay binyagan, mula nung tayo ay bininyagan, tayo talaga ay mga naging anak ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Tingnan nyo nga, di nyo masabi. Ibig sabihin, hindi talaga kayo kumbinsido. Sige nga, ulitin nyo with conviction, anak ka ng Diyos. Kung hindi kayo anak ng Diyos, kaninong anak kayo? Mga kapatid, kung tayo ay talagang kumbinsido at alam natin na anak tayo ng Diyos, pusa tayong lalago sa pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa. Kung alam natin yung dignidad natin na tayo'y mga anak ng Diyos, pusang lalago ang ating pagmamahal sa Diyos at pagmamalasakit sa kapwa. At hindi lang yun, lalalim din ang ating pagtitiwala at paniniwala sa Diyos. At kung alam lang din natin na tayo'y mga anak ng Diyos, ito'y laging magdadala sa atin ng kagalakan kahit ano pang mangyari sa buhay natin. Kahit maraming kaguluhan, kahit maraming problema, kahit maraming pinagdaraanan, kung alam natin na anak tayo ng Diyos, hindi mawawala yung kagalakan natin. Yung kagalakan na sinasabi ko ay hindi yung kasiyahan na nawawala. Yung kagalakan na sinasabi ko ay yung kagalakan na nanggagaling sa Diyos. Yung kagalakan na kahit anong mangyari, hindi mawawala at hindi matatanggal nino man. At kung alam natin na tayo'y anak ng Diyos, kung kumbinsido tayo na tayo'y anak ng Diyos, mas magkakaroon tayo ng lakas na loob na magmisyon sa ating kapwa. At ano ba yung misyon natin? Yun yung tanong, ano ba yung misyon natin? Kung ano yung misyon ng mga apostol? Siyempre tayo, wala naman tayong kapangyarihan na magpalayas ng mga demonyo, di ba? Pero ano ba yung naging misyon talaga ng mga apostol? Isang bagay lang, dalhin ang ating Panginoong Hesukristo sa ating kapwa. Dalhin, ipakilala ang ating Panginoong Hesukristo sa ating kapwa nang sa gayon, siya ay mahalin at paglingkuran din ng ating kapwa. Kaya ang tanong sa atin, kung hindi si Kristo ang dinadala natin sa ating kapwa, sino o ano ang dinadala natin sa ating kapwa? Ang hirap kasi nga sa atin minsan, pag sinabi nating misyon, ang nasa isip natin, yung tahasang pagpapahayag ng salita ng Diyos, yung tahasang pagpapahayag ng mga salita ng Biblia. Pag sinabi nating misyon, hindi naman nating sinasabing tumayo kayo dyan sa labas, maglagay kayo ng sound system at magpahayag. Hindi lang naman ganon ang misyon. Pag sinabi nating misyon, hindi lang naman ibig sabihin mag-house to house tayo dyan at magpahayag ng galing sa salita ng Diyos. Hindi lang yon ang misyon. Dahil ang pagmimisyon din ay sa mga simpleng bagay na ginagawa natin ay sana naaayon sa salita ng Diyos, naaayon sa turo ng Diyos na sumasalamin sa turo ng simbahan. Kasi minsan, imbis na ibahagi natin ang turo ng simbahan, tayo din mismo sumasalungat sa turo ng simbahan. At kitang-kita yan sa mga social media. Diba? Katoliko ako, pero ganito yung paniniwala ko. At ano yung paniniwala na yon? Doon nanggagaling yung mga tanong. Katoliko ako, pero ganito yung paniniwala ko. Hindi ang sang-ayon sa paniniwala at tinuturo ng simbahan. At kapag ka ganon, ibig sabihin, hindi tayo nagiging anak ng Diyos. Pagka ganon, kapag ka sinusuportahan natin yung mga paniniwala na hindi naaayon sa turo ng simbahan at sa turo ng Diyos, ibig sabihin,
hindi tayo nagiging tunay na mga anak ng Diyos, hindi nagiging tunay na mga misyonero. And syempre, marami nga angal dyan. Father, bakit naman kami maniniwala sa turo ng simbahan? Ganito yung nangyayari, ganito yung nangyayari. Well, ibig sabihin lamang nun, hindi talaga natin tinanggap ang turo ng simbahan. And ultimately, hindi tumimo sa atin ang turo, ang kautusan ng Diyos. Pero bago tayo magmisyon sa ating kapwa, lagi din nating alalahanin na ang tanging dala-dala lamang ng mga apostol ay ang ating Panginoong Hesukristo. Lahat ng mga nagpapabigat ay wala. Lahat ng mga nakakasagabal ay wala. Ganon din naman yung mensahe sa atin. Kung ano man yung mga nagpapabigat sa atin, sa buhay natin, mga kasalanan, mga pagkakamali, mga pinagdadaanan, mga problema, at kung ano-ano pa, kailangang alisin natin sa buhay natin. Kailangang ilapag natin at iwan natin. Nang sa gayon, tanging si Jesucristo lamang ang ating madadala sa ating kapwa. Ang common kasi na problema sa atin, kaya madalas nagkakaroon ng away. Nakakalimutan natin na ang bawat isa sa atin ay meron palang bitbit, merong daladala. Kapag ikaw meron ng daladala, yung kausap mo meron ding daladala, pareho kayong nabibigatan. At pag pareho kayong nabibigatan, pareho kayong mainit na ang ulo. At pag pareho ng mainit na yung ulo, away na ang kasunod. Lagi nating alalahanin na sa buhay natin, ang bawat isa merong mga bagahe. Ang bawat isa merong daladala. Kaya yung pinakamagandang pwede nating gawin, iwan muna natin yung bagahe natin. Nang sa gayon, yung madadala natin sa kapwa natin, hindi yung daladala natin, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa pagpapatuloy ng buhay natin, mga kapatid, ang paalala sa atin ngayong araw, tayo ay may dignidad bilang mga anak ng Diyos. At kung mapatutunayan at marirealize lang natin na tayo'y talagang tunay na mga anak ng Diyos, lalalim ang ating pagmamahal at malasakit sa kapwa, lalalim din ng ating pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. At kung ganon, masisimula natin ang ating pagmimisyon sa ating sarili. At kung mawawala yung mga bagahe natin, mas magiging magaan ang ating pagmimisyon sa ating kapwa. Sa ganong paraan, tanging si Jesucristo ang maibibigay natin sa ating kapwa. Dahil kung hindi si Jesus ang ating ibibigay sa ating kapwa, sino kaya? Amen. Magsitayo na po ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulat paparito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng amatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama ng may buong pagtitiwala upang maging ganap ang ating pananampalataya, maisabuhay natin ito at maibahagi sa kapwa. Buong puso nating itugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Bigyan mo nawa ng lakas ng loob
at pangangatawan ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga diakono upang masigasig nilang maipalaganap ang iyong mabuting balita sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Gabayan mo nawa ang mga namumuno sa pamahalaan upang maglingkod sila ng buong katapatan at walang hinihintay na kapalit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ipakita mo, Panginoon, ang pag-asa sa mga may sakit at kapansanan, mga matatanda, mga nalulumbay, at mga nahihirapan, nang sa gayoy magpatuloy sila sa iyong pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Samahan mo sa kanilang huling paglalakbay sa lupa ang mga kapatid naming nasa bingit ng kamatayan. Ipakita mo rin ang iliwanag ng buhay na walang hanggan sa mga minamahal naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo ang aming mga panalangin upang magkaroon kami ng lakas na makasunod sa iyong kalooban. Bitbitin mo nawa ang aming mga samo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagabag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't binabuti niyang siya'y panganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Manood po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw lamang ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan.
Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.